Good afternoon, ID1A. We are the BSBA 1A. HM1A, I am Edgy Vargaso, and we're BSBA students. HM1B, we are the BSBA 1A. So most of you might be wondering kung bakit sa lahat ng community engagement program na pwede namin i-conduct outside the school, pero dito namin pinili sa law. We only have 3 objectives. It is to give awareness, environmental awareness. Second is to make individuals work collaboratively. And the third is to share our love for nature. So today we're going to do a seminar entitled Your Purpose, Turning Waste into Value. So Sarah Matias will be introducing to you what recycling is all about. Good morning, everyone. Welcome to our seminar, which is the purpose, turning waste into value. So we all know every day naman na we're surrounded by different kinds of waste. But have you ever even once stopped na to think that its impact, it's either short-term or long-term impact? Kasi nowadays, rising pollution, climate change, clothing resources are some of the pressing environmental challenges that we face. But the good news is, we have a powerful tool at our disposal to combat this issue, which is the recycling. So, this seminar is designed to equip you with knowledge and inspiration to become a champion for waste for management waste. Throughout this session, we're going to explore the world of recycling, how the recycling works, and its environmental and economic benefits. And we also have some tips for you to implement into your daily lives to keep in use. So get ready to learn, get inspired, and discover how to turn a waste into a valuable resource. Next is yung objectives first. Ito may participants. Provide a true understanding of what recycling is, how it works, and the different processes involved. These objectives is give information para sa mga tao na paano ba gawin yung recycling and ano ba yung mga idea ng recycling. Raise awareness. Discuss the potential negative consequences of failing to recycle, including environmental and economic impacts. These objectives, yung goal namin is mas maging aware yung mga tao sa idea ng recycling. Paano ba ito nakakatulong, tsaka ano ba yung mga possible consequences na mangyayari pag hindi natin ito tinutulungan. Highlight important. Emphasize the critical importance of recycling for environmental sustainability and resource conservation. Highlight important is to emphasize or ituro naman sa kanila yung mga important ng recycling and bakit ba natin ito ginagawa. Promote benefits. Illustrate the numerous benefits of recycling from reducing landfill waste to conserving natural resources and saving energy. With recycling, gusto namin na makagain kayo ng benefits like yung less disasters and healthy environment. Last is to introduce the 5 R's, encourage sustainable practices by introducing the 5 R's, refuse, reduce, reuse, repurpose, and recycle. Dito naman, ang goal namin is mas ipaliwanag natin yung idea ng 5 R's. Ano ba yung ginagawa na ito and ano yung possible na tulong ng 5 R's sa atin at sa environment. Overview of recycling and how recycling works. So, what is recycling? Recycling is a process of collecting, processing, and converting waste materials into new products to prevent waste of potentially useful materials. So, yung collecting, ito yung pagkukuha natin ng mga basura sa mga bahay at sa mga businesses. Processing, ito yung pagbubukod at paglilinis. And converting waste materials into new products. So, ito yung gagawa na tayo ng pagkukuha. How recycling works? Collection and sorting. So, dito, kukolekta natin mga basura sa mga households, businesses, and industries. Sisort natin ito sa 5 different categories. Paper, plastic, glass, metal, and organic waste. After natin ito mapagbukod-bukod, dito darating ang paglilinis.
kapag ganito, kailangan ito para masigura natin ang quality ng pinili-recycle natin ng produkto. Shredding and melting. So yung mga plastics, mga quality plastics at metal sa mga basura, sa plastic, i-shred natin yan. At sa mga metal, i-melt natin yan para ma-convert ito sa raw materials sa mga gawa natin sa bagong production. At after nun, mag-muna tayo sa manufacturing. For example, yung recycled plastic, magagawa ito sa bagong plastic bottle. Yung recycled paper, ito naman magagawa sa bagong paper. After natin magawa ng produkto na yun, bibili ito ng mga consumers natin. Magawa rin sa recycled materials, supporting the recycling industry and closing the loop. So, hi, I'm Christine. So, I'm going to discuss the importance of recycling and consequence of not recycling. So, here, makikita nyo yung 5 importance ng recycling and the consequence of recycling. Which is, yung 5 importance of recycling is environmental protection, resource conservation, energy savings, economic benefits, and waste reduction. So, may tanong muna ako. So sa nakikita nyo dito, ano sa tingin niyo yung pinaka-importance talaga ng recycling? Ano? Okay ba yan? Environmental protection. Paano mo nasabi environmental protection? So, nasabi ko environmental protection kasi nga, ang pag-recycle nga, di ba, inaano natin yung mga nating produkto like dun sa paper. Nakakapag-reduce tayo sa pag-chop ng mga puno para inuman ng paper. So, nare-recycle natin sa inuman ng paper. Yun na. Thank you. So, sa consequence of recycling naman. Consequence of recycling. Sino? Ikaw. Ganun na. Sa anong sa tingin mo pinaka-maganda dito sa consequence? Grades nila sa yung mga magkakaroon ng purpose sa mga magkakaroon ng pera. Yung pera nila, budget kasi natin para sa buong So yun nga, based sa mga classmates. So sa importance of recycling is yung sa classmates, yung environmental protection is yun nga, dahil sa recycling nga, napaprotect lang natin yung environment by sa pag-reduce ng mga waste na nangyayari. Like, example din nito is yun nga, dahil sa pag-protect sa environmental, makikita naman natin ngayon na madalas, sala sa init, sala sa lamig. Madalas, sobrang init, tapos biglang umulan. So, makikita din kasi natin na dahil sa, isa din kasi factor doon is yun nga, pag-reduce ng waste. And parang connected kasi lahat yan, isa cycle kasi. Example, para sa papel ninyo, bakit pa tayo nagkakaroon ng papel? So, dahil sa puno, nagkakaroon sa puno. So, dahil sa pag-produce ng puno, ay ng papel, is nababawasan yung puno. So, kung ma-recycle natin yung papel, so, hindi na natin kailangan putol-pulin ng puno para magkaroon ng papel. So, nag-recycle lang tayo. Sa environmental protection. Sa resources conservation naman, is so parang ganun din, kino-conserve natin yung natural resources natin pag nagkaroon tayo ng recycling. Which is yun nga, yung example ko kanina naabot sa puno and paper. So, pag na-recycle natin yung paper na ginamit natin, is magkakaroon tayo ng kulang, hindi natin masyadong ma-waste yung mga environment natin, mga water, so, energy saving. So, recycling often requires less energy than producing new product from raw material. So, yun nga. So, dahil sa energy saving is yun, imbis na nag-create pa tayo ng mga bagong product, dahil nag-produce tayo sa mga factories, so mas maganda kung nag-recycle na lang tayo. Economic benefits. The recycling industry creates jobs and generate revenue. So yun, may mga, alam ko kasi may mga trabaho, yun nga, katulad ng yung pagre-recycle nila. Actually, mas maganda din kasi dito yung pag-segregate. Kasi minsan sa natin, kahit nagre-recycle tayo, kung di naman nakasegregate yung natin, pagdating sa wasteland kasi, isahan lang yun, may hirap pa i-recycle pa ng mga ibang So ganun. So yung waste reduction, so recycling reduces the amount of waste sent to landfills and incineration, mitigating their environmental impact. So yun, kung nagre-recycle tayo, nagre-reduce, nagre-recycle is nababawasan yung mga waste.
dahil nga nire-recycle natin yung mga ano natin. So, consequence of recycling. So, naman, ang kaninang yun ng ano nyo is, sa create jobs. So, parang connected din kasi to sa economic benefits. So, dahil doon, nag-create tayo ng jobs, nagkakaroon ng mga workers na para dito sa mga specific part na to at yung pagkaka-recycle. So, reduce waste, ganun din sa waste reduction, conservation resources, sa resource conservation, sa save energy saving. So, yun, connected lang kasi siya. So, next is benefit of recycling. So next po is yung benefits of recycling. So sa benefits of recycling po is meron kami dito mga example of benefits of recycling. First po is yung reduces waste of recycling, which helps to conserve and prevents a harmful pollutants. So the second po is yung conserves resources. So sa conserves resources naman po ay meron tayo dito ng example na dito yung mga recycled materials like yung mga paper, aluminum, and yung glass used to exact burning resources. So to save energy naman po, making things from recycled stuff uses less energy and is less pollution to our environment. Number 4 po is yung reduces pollution. So sa reduces pollution po is can help to our health because it decreases the amount of waste burned or dumped. And sa ano naman po, creates jobs is can help build a stronger economy and build a greener world for everyone. So another po is yung economic growth. So bibigyan ko na lang po dito ng another example. So example po is protects our planet for future generation. Because by recycling, we are making choices that will help to protect the environment and ensure a sustainable future for everyone. So hi everyone, gising pa ba ang lahat? Wala akong naririnig. Gising pa ba kayong lahat? Yes! Lakas po please. Gising pa ba ang lahat? Yes! Sa side na to, gising pa kayo guys? Hindi pa naririnig. Gising na ba itong side na to? Yes! Louder please? Yes! Wala sila sagot. Dito na side na to? Yes! So, before tayo mag-move on sa kabilang side, so next na topic is the 5 hours of waste management. So yung 5 hours, meron ba sa inyong may idea ng about sa 5 hours of waste management? Literal na 5 hours, hindi 5 hours, hindi 5 oras, 5 hours. I mean, anong pagkakaintindi nyo kapag sinabing 5 hours? Bukod dyan sa nakakita ninyo sa screen. Anyone? Huwag po kayo mahiya. Ikaw, kuya, anong pagkakaintindi mo sa 5 hours? Sino ba mahiya? Yung 5 hours po is yung ano po siya, parang way para ma-reduce yung waste natin since nakakasama ako sa environment ng mga waste. Very good. Palakpakan natin sa dito naman sa kabilang side. Ate, ikaw. Anong ibig sabihin ng, anong definition mo or pagkakaintindi mo ng 5 hours? Kung paano ma-recycle ng mga waste na pwede pang gamitin. Very good. Palakpakan natin. So, yung 5 hours is set of principles na nakakatulong sa pag-manage ng waste. So, first is refuse. So, by the word itself, refuse. Iwasan, tanggihan. So, parang, for example, di ba dito sa Carmona, parang implemented na talaga na bawal na yung plastic. Di ba? So, pero sa ibang lugar, ano pa rin siya eh, hindi pa rin siya talaga naiiwasan eh. Kasi hindi pa rin totally, parang binibigyan ng punishment yung mga ibang local government kung sakaling lumabag sila sa
So, syempre, pag refuse, ibig sabihin, pagtanggi. For example is, instead na magbibili kayo ng mga, kunwari na malengke kayo, instead na i-offer sa inyo na ilagay na sa plastic, magdadala na lang kayo ng eco bag kasi nga, kapag kunwari marami kayong binili sa malengke, so maraming consume ng waste, ay ng plastic yun. So, instead na lahat, kunwari 5 plastic na yun, di ba? Instead na gano'n is, magdadala na lang kayo ng eco bag, or hindi nyo na siya ipapa-plastic kung sakaling, naman, kaya nang bibigyan, gano'n. So, next is reduce. Bawasan. Magbawas. Nakapagbawas na ba ang lahat? Nagbawas na ba kayo? Nagbawas na ba ang lahat? Kahit ano, for example, yung mga wants and needs, or alam niyo na, gano'n. So, ayun. Paano nakakatulong naman yung pag-reduce? Yung reduce is, yung reduce ha, reduce. Parang pagbawas, ayan. So, by minimizing the amount of waste produced by consuming less and choosing products with less packaging. So, piliin. Piliin maigi kung ano yung tama sa mali. Alam niyo na ba yung tama, guys? Dito sa slide na to, alam niyo na yung tama? Okay. Buti naman. So, yung example that is, instead na, yun nga, kagaya na sinabi ko kanina, para magbibili na lang kayo ng, magkakalit na lang kayo ng eco bag instead na magbibili pa ng mga plastic. Then, yung kapag bibili kayo ng mga bottled water, yun, diba? Syempre kasi, hindi naman lahat sa atin marunong magtapon sa tamang basurahan. Minsan, may slip lang saglit, ganyan na. Mamaya-maya, alampas na lang. Nasa tabi-tabi na yung mga plastic bottles, gano'n. So, instead na mag-plastic bottles pa kayo, dala na lang ng tumbler, no? So, next is reuse. So, ayun. Kagaya nga ng sinabi ko, reuse. Gamitin ulit. Nagpagamit na ba kayo, guys? So, feel ko maraming gagamit na dito eh. Paulit-ulit na ginagamit. Paulit-ulit. So, pag sinabing reuse, syempre, ano na yun? Para ma-extend natin yung buhay ng products. Like, for example ka, instead na mag-consume kayo ng mga plastic bottles or mga, basta-basta kung pwedeng maitapon, hindi na pwedeng magamit ulit, gumamit na lang kayo ng reusable. Then, repurpose. Finding new ways to use items that might otherwise be thrown away. Ayun, parang paulit-ulit lang yung example ko kasi ganun lang din naman siya. So, next is recycle. So, lahat naman kayo dito familiar na sa recycle, no? So, yung meaning of recycle is processing materials to make new products, thus reducing the need for a raw material. For example is yung mga, kagaya nito, yung galon ng Wilkins, di ba? Instead na itapon mo siya, pwede mo pa siyang gamitin ulit na paso. Instead na bibili ka pa ng paso or yung mga magagandang design ng paso, pwede mo naman siyang i-DIY, pwede mong pagandahin, then gagawin mo lang ng waste, di ba? Kasi alam naman natin na na tayo masyado na tayo modern, marami natin nakapost sa social media, sa mga YouTube, pwede na tayong manood. I mean, kaya na natin sa sarili natin na mag-recycle. Kasi meron naman tayong, may tulong naman ng social media. So, ayun. So, bakit nga ba dinidiscuss pa namin itong 5 R's? So, syempre, by the definition na binanggit ng dalawa yung pangklase, yung 5 R's is, kapag in-implement natin siya, nakakatulong yun para kahit pa paano mabawasan yung waste, like kagaya ngayon, di ba? Na feel naman natin yung impact or yung balik ng Mother Nature sa atin. Yan, kagaya yung sobrang init, tapos yung patuloy na pagtaas ng climate change, di ba? Tapos kung minsan napapansin niyo na makulimlim, walang araw, pero hindi naman uulan, tapos parang yung hangin, walang hangin. So parang nasa-suffocate na tayo sa init. So I hope by following these 5 R's, ay makatulong talaga tayo sa Mother Nature. So yun lang, may naiintindihan po ba ang lahat? So next na.
pwede natin ma-recycle. Ito, for example, paso, pwede siya taniman ng halaman. And ito, pwede rin siya taniman ng halaman. So ito, gawa siya sa box. And ito po is popsicle stick. Pwede natin patungan ng kung ano. For example, wala din po. And ito, gawa siya sa Wilkins. So instead of itapon, pwede natin siyang taniman ng halaman. Ito din po, pwede yung taniman. And yun lang. And yan din yung iba. So just in addition to what Tristan has said, so we all know that the environmental problems that we are experiencing today is highly inevitable. Especially lahat naman tayo naka-experience na extensively this past few months. But the power that we have to make solutions towards those problems are infinite. So we have here the plastic bottles. So galing siya sa Wilkins na ginawa naming flower pot. So this plastic bottle will serve as our sustainable building materials so that we can use to address those problems. So what are those problems? So some of the problems na na-experience natin ngayon sa environment is overconsumption, overproduction, and plastic pollution. So as a flower pot, nilalagyan siya of course ng plant and soil. And the plants na malalagay natin sa flower pot na ito, that will serve as an emblem or representation why trees are important in tree planting po. So as you can see, the effort that we have exerted with the short amount of time that has been given to us, we have come up with something that is visible, and something that is tangible po, para mapakita sa inyo kung ano talaga yung aim ng seminar na ito. And we also have here the pencil holder, nagawa siya sa popsicle stick, and the plastic bottle, meron siya sa loob. And also we have here the mini drawer na you can use this in your office or in your study table po. Na pwede nyo siya malagyan ng mga valuables nyo. And here of course, from the name itself, pencil holder, you can use this para malagyan ng pens, ball pens, pentel pens, or anything po. So next, we're going to move to the conclusion. Ito po yung conclusion natin. Sa ating pagtatapos, ating natutunan ang repurpose learning waste into value. Ating nalaman ang kahalagahan ng pag-ayos ng basura dahil ang basura equals importansya. Ating nalaman ng mga proseso na ang basura ay mahalaga at nakakatulong para sa ating kalikasan. Together, we can turn waste into value and pave the way for a greener, more sustainable world. Dahil ang basura ay makatutulong para sa kaunlaran ng bawat isa atin.